Isaiah chapter 57, ayat 7, verse 15. Isang talata lang po. Sa Isaiah 57, verse 15. Pakicheck mo yun. 57. Isaiah 57, verse 15. Basahin natin sabay-sabay sa verse 15 ng Isaiah. Sabay-sabay natin. Go! For thus saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong salita namin nabasa. Salamat po Diyos sa special number at tatangway. Salamat po Diyos sa iyong pong pagkakataon, pinapagalo mo ang bawat isa na kami po Diyos nagkaisa na layunin purihin ka, Ama. At ganun din po na makinig po ng mensahe according to thy grace and mercy na kami po Diyos ay magamit sa iyong ministeryo sa magitan ng pagbigay mo sa amin ng matatag na pananampalataya. At ganun din po Diyos mag-ugad na magkaroon ng joy at encouragement to continue to serve. At I pray Father na ingatan mo rin mga kapatiran sa ibang bansa. Nawa sila ay tumatag ng pananampalataya, patuloy maglingkod according to thy grace. At ganoon din po dito sa bayan po ng San Mateo, mga Gethsemane Christian Baptist Church. At ang mga members sa ISA, Gethsemane Christian Baptist Mission. I pray, O God, na tulungan mo ang iyong lingkod dahil naman kung natin ay kendo natin at all to speak out the word of thy presence. I need thy help, Father. Lagi mo ako ikubli sa iyong banal na harapan. Ikaw makita sa minsan. Salamat sa bisita na dumating o ang aming pong kasama ngayon ng lingkod po sa inyo. Nawa sila ko nakaunawa sa simple of salvation na makilala ka mayroong Jesus Christ, the only way going to heaven. I pray, assure mo sila at ang bawat sa magkaroon ng kagalakan. Thank you, Father, in Jesus Christ, I pray. Amen. Na po magsiupo. Dito po sa verse 15. Mayroong bata na. Okay. Kahit kung naikinasan ko nakasuratan, Tagalog, Ilocano. Takastoy ti ko na itinangato kinatang unay nga Diyos. Ilocano ko yung nakalagay dito sa binasa natin. Sa Ilocano, mayroong hindi makaintindi ng Tagalog. Ay, Ilocano ba lang? Takastoy ti ko na tinangato kinatang nga agnay iti agnanayo. At inaga na nasanto. And agnay tinangato kinani ako Diyos. Kahit nasanto na diso na may tantano. Agyama. Okay? So thank. So yun po ang nilalaman ko. Itong 15, for thus said the Lord high and lofty one that inhabited eternity. Agnanayon na Diyos na nga to anagan. Pagrayman tiyan na diso ito daga. Makinig po, ladies and gentlemen. Dagiti paglarayo ng tayo nga ari dito daga, presidente, congressman, mayor, lahat ng elected official of the land, ay sila po ay natanok pagrarayman. Ken, hintayo mo ida, ikanitian niya, makumpo na nga panangibaga na imbagal daw mayor, na imbagal daw congressman, governor, presidente, senator, kanya. Ibig sabihin, respected. Respetado sila and deserve to be respected. Ngayon, itong mga nasa kinakuulan naman, nire-respeto na rin ang mga taong bayan. Salamat, Brother Jonathan, ibinoto mo ako. Ganyan, salamat po, salamat. Re-respetuin na rin ang taong bayan bilang sila pang nagluklok sa puder, pwesto na kanilang pinaupuan. Okay? Ngayon, iyong pong pagmamahal, ito na, papunta tayo sa pagmamahal. Sa ating mga pinuno, ay karamihan nandito sa isip, wala sa puso.
Ay, ba gano'n? Amen. Oh. Mahal natin sila from the mind. Oh. Sa pananaw mo ng sanlibutan na pagmamahal, ay mahal natin sila. Tingnan mo itong mga PNR, mga Philippine Military Academy at ito pong mga Philippine Police Academy. Sa kanila pong kaisipan sa mind, yung disiplina, nakuha nila. Discipline. Mga tugawda, kung sila ay uupo, naayon sa pagka-disiplin militar. Pag sila po'y bibili, pag sila po'y lumakad, military trade. Di ba gano'n? Ganyan, pag-aralan mo ng PNR, ganyan. Pag kumain, hindi pa. Amen. Na-train mo sila, naayon sa mind, to love their own country. Worldly care or worldly love. Maganda naman yun, walang kinukontra ang Bible. Mahal ng Diyos yung kanyang disiplin ng tao sa lupa. Ang ayaw lang ng Bible, na mas higit mong mahalin ang mga bagay na ito kaysa yung gumawa sa lahat mayroon sa lupa. Yun ang ayaw. Amen. Kaya, ito pong pagkauhaw ng tao sa lupa, karamihan nauuhaw sa pangapangyarihan, nauuhaw sa edukasyon, nauuhaw sa maraming bagay na pakinabangan panlupang pansamantala. May ambisyon maging abogado, may ambisyon maging teacher, may ambisyon maging nurse, engineer, doktor. Marami kanya-kanyang ambisyon ng mga kabataan. So, they love their own career. Oh, they love their own future. Maganda naman yun eh. Alam mo, kinukontra ang Bible yan. You made the plan according to your own ways. How to make the plan. And that is good for us to success. Why? Because we made the plan according to our own wisdom. Pwede niyo ako ng problema dyan. Tahimik ang Diyos. Ang gusto lang ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos. Yung mga hunger and thirst for the Word of God. Kailangan magkaroon naman tayo ng revival and thirst. Amen. To seek His Word. Upang magkaroon tayo ng Kristiyanong to seek and to match the price. Kung paano ang Diyos gumawa sa atin ng paraan para lumakad tayo sa according to His own ways na ang kinabukasan ay success. Huwag naman nawa na pumunta sa ating kaisipan at puso na ang success sa bawat isa ay nagmula yung pagpamaraan natin, hindi natin isinasama ang Diyos. Amen. Okay? Maraming gano'n. Kaya ang pagmamahal na ito, we cannot match. We cannot compare the love of this world and the heavenly love. Na yun po ang masyadong pinaparating sa atin, pinapangaral ng Diyos na mahigit naman na gamitin yung heavenly love, not the earthly love na mayroon sa lupa. Kung heavenly love, how to choose wife and husband should be a heavenly love. Pag heavenly love po ay manatili hanggang wakas, wala pong pwedeng papagkulay sa pag-asawa kundi lamang ng Diyos. Pag worldly love, we can make it in the books. Pag sa pag-iway ba, hanapin mo yung kasiyaga desire of this heart. Kaya, yung pong title ng mensahe, The Greatest Love Involved a Calvary. The greatest love. The greatest love involved a Calvary. Ito, di yan mabuti. Giving without love, heavenly love, ibig sabihin, is useless. Nagbigay ka ng tithes and offering without a heavenly love, ay walang kabuluhan. Nagbigay ka dahil mahal mong pastor, walang kwenta yan. Pero kung nagbigay ka dahil po gusto mo lang ma-accomplish yung pong obligasyon mo sa Diyos, mali ka pa. Pag nagbigay ka dahil mahal mo ang Diyos Ama in the name of Christ, that is the proper love. Naayon sa banal na salita. Tingnan mo po. Giving without love ay walang kabuluhan. The gift of Christ to man who was bathed in love. Nung ibinigay ng Diyos si Kristo bilang pagmamahal niya sa atin, hindi natin kayang i-match
Yung mayroon po, pagmamahal, mayroon po tayo. Hindi natin kayang pantayan yung pagmamahal ng langit sa atin. Amen. Bakit? Dahil napakataas ang standard ng Diyos. Kung sino pa ang kanyang mahal, yun pa ang binigay. Sa'yo, ano ang mahal mo na ibinigay mo rin sa Diyos? Ang ating buhay, mahal kita pang inibigay ko ang ating buhay. Pagdating sa sandiwala ka. Right. Pagdating sa panalangin, bihira ka manalangin. Right. Amen. Pagdating sa magbasa ng Bible, bihira magbasa. Amen. Ano ba ang mayroon kang lalaki kang busy? Yeah? Sige, basahin natin. The most outstanding quality is love. The most outstanding quality is love. Heavenly love din tuloy ko ito. Love is able to suffer. Now in 1 Corinthians 13:4. Through suffering, Christian's character matures and deepens. Sa magitan ng suffering physically, ang Kristiyano maituwid ang kanilang ugali at mag-mature at magiging pailalim ang kanyang ugat upang tumibay ng pananampalataya sa larangan ng paglilingkod kahit anong bagyo, matibay. Amen. Ano ba gusto mong katibayan ng pananampalataya? Kaya, tingnan niyo po, suffering is one of God's choices. Fertilizer to increase our harvest. In order for us to harvest more, suffering is needed. Amen. Hindi mo pwedeng mag-suffer physically. Ayaw mo ang suffering, pero gusto mo blessing. Hindi mo pwede. Dadaan ang suffering. Ang ibig sabihin ng suffering, hindi yung sakit, hospital. Yung suffering, yung subukan ng pananampalataya. Amen. Susubukin ng Diyos kung paano mayroon kang pananampalataya. Kompleto ang ginawa ng Diyos. He gave His first love. He gave His Son. Nung tinanggap mo si God the Son, nagkaroon tayo ng eternal life. Nung tinanggap mo si God the Son, nagkaroon tayo ng pangakong mansion in heaven. Nagkaroon tayo po na pagmamahal ni Kristo na wala akong makaagaw ni Numa. Amen. First love. The greatest and the first. The second, huwag kayong mag-alala. Iwanan mo sa inyong banal na Espiritu Santo. Yung Holy Spirit titira sa inyo. Right. Amen. Yung Holy Spirit. Sino yung Holy Spirit? Balikan mo ang Genesis. Holy Ghost. The Holy Ghost. Amen. Sino yan? God the Father. Ada katatayo. Nasa atin po ang Holy Ghost. Nakatira sa katawang ito. Kaya ang katawang ito ay banal. Right. Pangatlo, binigyan ko kayo ang Holy Scriptures, the Holy Bible, na magpaalala sa inyo ang dapat kong gawin araw-araw pamuhay. Yung tatlo sina. Amen. Noong si Pablo humingi po ng kasagutan ng panalangin, by grace is sufficient for them. Sa biyaya ng Diyos, sapat na sa iyo, Apostol Pablo. Sa bawat mananampalataya na humingi pa, maliban sa tatlo'y sapat na yun. Amen. Bakit magkaroon ng kasapatan nyo? Unang love, sapat na si Kristo ang ating kaligtasan. Pangalawang pagmamahal sa sapat na po yung banal na Espiritu Santo nakatira sa atin na mag-udyok, magtuturong dapat natin gawin araw-araw. Yung pangatlo, yung spiritual form, spiritual sword, sapat na po. Yung Holy Bible, na yung po magpaalala ang dapat natin gawin araw-araw. Ito yung ating spiritual form, spiritual comfort. Amen. Sapat na po yun. Kaya humingi pa ang ragdagan. My grace is sufficient for you. Amen. Hindi ba natin naiintindihan yun? Kaya suffering is one God's choices. Fertilizer to increase our faith. Remember that? Galatians 5:22-23 in Hebrews 12:11. Galatians 5:20 and 23 and Hebrews 12 verse 11. The greatest love involved a Calvary. Unang puntos. First Corinthians 13:6. Real love delights to tell the truth. Real love delights to tell the truth. Ang totoong pagmamahal, kasi may sinungaling magmamahal.
Na ito naman gusto mga ladies, yung mga sinungaling na puso. Ano? Kung ako ay naparito, dala ko ang kapangyarihan at authority from the Father, i-receive him na. Pero yung huwad na nagtuturo, tinanggap niya. May nagmamahal na totoo, hindi yung tinanggap. Pero yung huwad na nagbibigay, mahal kita, habang panahon. Tinanggap yung huwad. Ha? Remember, Christian. Ha? Yung kung Christian should rejoice in the truth. Ang mga Kristiyano na anak ng Diyos, dapat magalak nung nalaman natin ang totoo. Kasi ang pagtuklas ng totoo, hindi lahat nakaalam ang totoo. Dahil ang karunungan mayroon sa lupa, ipinagkait ng Diyos na hindi nila malaman ang totoo. Dahil po ang mga karunungan ng sanlibutan, they enjoy for themselves the wisdom of this world. Man. Ang sabi ng Diyos, gigibayin ko ang karunungan ng lupa. Amen. Mayroon ba tayong magagawa? Sino ang pinakamagaling sa lupa? Na alam nyo? Si Isaac? Sino? Sino ba? Sino magaling na yun? Sino ba yung alam yung magaling? Karaniing karunungan mula sa Europe. Wala rin dami, namamatay din. Kumakain din ng kanin. Nagsisian din yan. Man. Yeah. Kung ang kumakain ng ginto, kumakain ng silver, hindi kanin panlupa, bilibang dyan. Pero may hangganan pa rin kasi ang ginto at mga silver, lahat mayroon sa lupa magbawas. Man. Sige nga. Kaya pinag-aralan natin the Holy Bible sa Sunday School. Mahalaga ang Sunday School. Saan ba nagmula ang Bible? Ito ba ay sulat ng tao? Ilang taon nagawa ang Bible? Ilang taon ang pagitan? Ganyan. Pag pinag-aralan natin sa Sunday School, kaya mga wala sa Sunday School, mahalaga yun. Alam niyo ba ilang taon nagawa ang Bible? Sa pagitan ng Malakay at sa Matthew, alam niyo ba ilang taon? Yung pagitan doon, that's called the silent years. Man. Bakit naging silent years? Sinong gumawa ng Bible? Ilang taon gumawa ng Bible? Ito ba'y nakakilala? Pinag-aralan sa Sunday yan. Through scriptural basis. Man. Hindi tayo pwedeng mag-aaral po dito ng salita ng Diyos without any basis. Man, right. Ha? Kaya mahalaga po ang basihan. Ha? Kaya, yung by hearing God's message, reading the Bible, and love to pray, we should have this kind of attitude. Magkaroon tayo ganitong ugali na mamahalin natin makiusap sa Diyos araw-araw. Man. Kung makikiusap ka sa Diyos araw-araw, yun lang na meron ka na heaven, yun kung karakter ng Diyos. Yun ang karakter ni God the Son. Ayaw na lumipas ang araw hanggang hindi nakausapin ng Ama. Na yun lang pinunla sa atin ni Jesus Christ. Na kung ano ang ginawa ko sa inyo noon na itinuro, yun din yung gagawin. Man. Ala din tinuro ni Jesus Christ, kayo magsamba kay Biel. Kay Maria. Ano pa yung magsamba yung mga libon ko? Hindi isinuro yan. Anong tinuro? So gahi, ang Diyos hindi nakikita. Sa magitan ng Espiritu, we worship the Lord God. Amen. Because God is Spirit na ayos po sa Diyos. Right. Search the Scripture, sabi ko ng Panginoon. Ay, may magbabago, huwag kang magbasa ng Bible. Ang ministro lang. Kuha mo nga. Manalangin kayo, hindi na yung magkibulay in Jesus Christ. Amen. Nagsilitawan ng bulan. Okay na kayo. Yun na yun. We are in the last days. Eh, patulog-tulog yung mga baptist. Wala na. Man. Away-away, pagpatay. Amen. Alam niyo po, kapatid, walang awayan kung sa digma nating nakikita ay sa ating harapan. Huwag tumingin sa kanan at sa kaliwa. Pag tumingin ka, lahat ng tayo nagkakasama, ikakapal. Man. Ha? Looking unto Jesus, the finisher. Maliwan sa ng Bible. Kaya tinuturuan tayo ng banal na kasalita ng Diyos upang tayo po'y lumakad na ayon sa kanyang ways. Mayroon pa yung banal na Espiritu Santo nakatira sa atin na nagdidikta para maintindihan ang Bible. Dahil ang author ng Bible is the Holy Spirit. Man. Na yun ang mayroon sa atin. Amen. Pagdating na tayo anak ng Diyos, ay tayo po'y lumalakad bilang anak ng Diyos dahil kay Kristo na ating po tagapagligtas ng mga iba. Dahil bukit at dama. Amen. Alam ko ang problema natin. Ladies and gentlemen. Bungangira kasi yung misis ko, pastor.
Kung bungangin, dalhin mo sa church. Huwag na huwag na hindi dadalo sa church yan. Kasi pag bungangera, 10 ang bala, magmula sa world. Pero ang bala niya, mula sa Bible, dadalo pa lang. Dapat palitan natin ang bala bago sa kanya. Palitan natin ng biblical bala, bullet. Pag yun ang mangyari, pag magalit siya, bakit hindi ka nagsisimba? Ayan, agad, pero natulak ka punta sa church. Amen, brothers and sisters? Oh. Pag magalit, pag worldly bullet, malas ka, malis ka. Diba ganun? Pag heavenly bullet, masaya. Pagbasa ka naman ng Bible mo. O yan, Bible bullet yun. Dinudyo ka magbasa. Amen? Kaya I challenge you members, yung pong real love delights to give joy or highly please, magkaroon tayo ng kagalakan at joy na sabihin ng totoo sa mga tao. Anong sasabihin mo sa mga tao? Na sila po ay makasalanan katulad natin, kailangan nila ang Savior. Hindi kapilyan kailangan nila. Amen. Ang Savior. Amen. Right. Paano sila magkaroon tamang pananampalataya kung hindi munang makinig? Kasi po, naunang ipinunla sa kanila ang katuruan ng tradisyon. Pag may namatay, mayroong medalya na black, may tali. Saan mo nakuha yan? Ay, nakuha kayo kay mama mo, si lola mo, si lolo mo. Magkagsasakta. Sabi yung bata. Saan nakuha? Sa tradisyon, through mouth, speak to others. Through generation namatay na, naitanim. Right. Diba? Man. Ang sabi ng Biblia, tradition versus the Word of God. Ang sabi ng Biblia, yung tradisyon nagmula sa tao. Ang tao mawawala at ang tradisyon. Pero ang salita ng Diyos, buhay pa rin. Man. Sino susundin mo ngayon? Tradisyon? Di ba kaaway mo ang word? Basta huwag mo kaaway ang lumikha. Right. Amen. Pag kaaway mo ang lumikha at kakampi mo ang word, ang sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away. But my Lord, sa una ako Diyos, na mapukaw, hindi mawawala ang kanyang salita. Yung bang kayang gumawa ang salita. Diba? Kaya, yung kung revive the spirit of humble verse, yung ating kalooban ourselves to obtain humbleness in order for us to obtain mercy. Man. Hindi ka pwedeng magkaroon, hindi tayo pwedeng magkaroon ng mercy kung wala sa atin yung humility. Man. Humbleness in the sight of the Lord. Pagpakababa. Huwag naman tayong magmataas. Dahil pagbasahin ng Biblia, sa lahat na nagmataas, tinipok ng Diyos. Walang sinabi ng Bible na lahat ng mataas, pinuri ang Diyos. Kung magmataas ka, heavenly, highly exalted. Iyong pong pagkataas na ikaw ay nagamit, bumaba ang katawang ito, pumapuri ang Diyos. Iyong po heavenly exalted. Man. Hindi po yung panlupa nga, worldly exalted, na ako yung may taas, bumaba ang Diyos. Ibig sabihin, ako ang pinuri ng mga tao magaling. Pero hindi lang kita yung nasa likod ko. Dapat makita yung nandun, bumaba ka. He must be increased. I must be decreased. Man. Iyon ang principle ng Bible. If you preach, don't preach yourself. Preach Christ. Man. Kaya, true love, or the real love, does not collapse under the strains of emotional and mental and physical. Bakit? It will never collapse. Real love will not collapse. Amen? Man. Tingnan nyo. Ang worldly, sumarudo sa bandila. Bandila, Philippine flag, our democracy. Kahit barilin ng kaaway, basta hawak ng bandila. Hanggang kamatayan, I will dedicate my life being a soldier of this world.
Sa atin bilang mananampalataya naman, napakababa naman. Kung ang pananampalataya mayroon ka pinagpalit mo sa pamamagitan ng by works, dahil sa 10,000 na pera, 20,000 na pera. Meron ko rin, binibinta yung fake. Ang pananampalataya na mayroon po tayo, matitest ka sa magitan ng maraming test. Kaya nga, huwag kang tumingin sa tao kasi pag tumingin ka sa tao, maraming kakamali. Ako nga, pag tumingin ako sa kapwa ko, pastor, may pastor na ganitong ugali pala, may pastor na ganitong ugali, may pastor na ganitong ugali. Pag tumingin ako sa kanila, bababa para ng palataya. Pero ang buhay nila, ginagamit ng Diyos. Ilang tupa mayroon sila? Nag-work out sila. Huwag mo tingnan ang kanilang mali. Tingnan mo kung paano ginamit ang Diyos. Sa kanya lang mo yung mga ministry. Yun ang titingnan mo sa kanya. Kung titingnan mo yung mali, ako, mayroon din mali. Tayo lahat na nagkukulit, mayroon din mali. Lahat tayo. Kung yan ang titingnan natin, hindi tayo magpatuloy maglingkod. Kasi dapat tayo sa lahat ay walang perfect sa larangan ng paglilingkod because we are in this world. Nasa laman pa rin tayo magkakamali. Kaya looking unto Jesus that is, if we serve the Lord, huwag kang tumingin sa kapwa. Tumingin ka, encourage mo. Hindi yung tumingin. Uyaw. Maraming ganyan. Tiaguyaw na ako Diyos lang. Belong to the Lord, tiaguyaw. Bakit ganito si Alex? Yung gali ng kastor. Ang kawaling ang uyaw. Kawaling ang uyaw. Brad, palitan mo yung ganitong ugali. Ganito po ang magandang ugali. Anong uyaw-uyaw? Correction naman. Diba? Magkaiba yung uyaw. Yung uyaw gawin kay ibabaw mo yung kanyang pagkatao, ikaw makita. Mas matalino ako sa kanya. Tao magitang inanak-out ko siya, na ako'y magaling. Hindi mo gano'n. Kaya, we have to be very careful in ourselves, mga kapatid. Kaya, ang real love will never collapse. Kung mahal mo ng Diyos, mahal natin ng Diyos, not only hearers, but doers. Pagka, panguling puntos. Bago naman mo sa panguli. Real love. Nag-iisip ng magandang motibo. True love or real love, enjoy all things. Always expect the best. I will enjoy through time, deception, even death. I will still continue to serve. Saludo ako dyan. Yun ang kailangan natin sa church. Kahit kukunti ang church, kung lahat palabas sa digmaan. Maraming nawala. Kasi takbuhin na sundalo. Ang kailangan natin ang digma. Forwarder, march. Kasi malapit na ang pagdating ng Kristo. We are looking forward to the second coming of Christ. Amen. Wala nang panahon yung ag-iinuyaway. Ang panahon ngayon, busy ourselves to share the gospel to others for them to be saved. Kaya, members for the lost, the greatest love involved a Calvary. Kung Kristiyano ka, kung tayo lahat Kristiyano, anak na ng Diyos, pag tayo po'y nagkaroon ng casualty o nagkaroon ng sakit physically and spiritually, we should involve in ourselves a Calvary. Calvary is a sign of suffering. Maglingkod ka sa Diyos, and the world will hate you. Remember that the world will hate you first. Pag tayo po ay inayawan ng world, tandaan natin, sabi ni Kristo, ako unang kanila pong in-hate, inayawan, bago ikaw. Bakit? Dahil mahal tayo na. Tayo po ay inayawan ng world because ayun kung mayroon tayong Kristo na ating tagapagligtas. Remember that. The greatest love involved a Calvary to revive the heart of the contrite ones. Upang tayo bubuhay ng puso na nagsisisi. Ay yung mga nagsisisi na anak ng Diyos will possess helper, 1 Corinthians 13:8. At love, the real love is eternal, 1 Corinthians 13:8 down to 12. Ito po may eternal na pagmamahal hanggang kamatay.
Man. Alam niyo, Christian, ang nakikita ko sa mga young people, lalo sa mga young people, madaling ma-offend, madaling masaktan. Sanayin mo kasi yung puso nyo na sanay sa digmaan, nasasaktan. Man. Bakit hindi mo pwede? Ha? Sa church na aking atindahan. When I was in San Pedro Laguna, thousand atinas doon. May mga kalaban. Pero ba yan? Kahit umuulan, nababasa sila. May tayo. Lumana. Pero, and then, there's a blessing. Sudah mo tag-testimony. Sudah testimony. Yung payo mo na rotro, ay suksan pa payo mo mabasa. Nasukatan ti baro. Adem kanya ka man ng palatay. Man. Bukod hindi ka ng payo, ibaga pa sundun na. Pagsakay airport yung iba. As a blessing. Unexpected. Hindi mo inaakala na mangyari sa kanila yun. Yun ang possible na ibigay ng Diyos sa mga taong natagpo ng puso, sa larangan na siya ay tapat sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sa atin kasi, hinusgaan natin sa magitan ng paningin physical eh. Don't ever use physical view. It should be spiritual view. Kung mag-sight ka ng bali, huwag mo gamitin yung physical, yung paningin mo. Paningin ng espiritu ang gamitin mo. Kahit malayo, tanang mo ang gusto mo yan. Sa atin, maningin tayo sa pagkain natin bukas lang. Pagkain ngayon at bukas. Yun ang short sight. Pag tumingin ka, panglayuan. Hindi ka makatingin panglayuan kung ikaw ay kanan. Man. Ano yung kanan? Backslide. Gusto nga tama pangalan ng backslide. O tanggalin natin yung box. Elay. Yan na lang. Gusto ba yung brother Joshua? Si Joshua. Elay. Ayan. Gusto ba yan? Si Aris naman eh. Hawan! Gusto ba yan? Saan si Alex? Kung dalawa nito, gusto nila yung gano'n. O si brother eh. Baklay. Gusto mo yung gano'n? Hindi ako baklay basta. Baklay lang naman eh. O gusto mo yung gano'n? Eh, gusto natin lahat yung... Eh, maliban na kay brother Samuel. Backlog naman. Okay. Oh. Ha? Ayaw natin sa atin. Ganyan. Gusto natin magandang pangalan. Diba? Samuel. Amen. Samuel Baxla. Diba? Oh. Kahit na parang si Samuel, eh, talaga pala niya sa limahan ng pagliligo. Amen. Magandang laran. Kaya ba, mahalin ang testimony ng kapatid. Man. Kahit may tama na eh, lumalaban pa rin sa pananampalataya. Yan ang ibig sabihin. Huwag kang mag-expect Christian na ang laban ng Kristiyano ay maganda. Hindi. At the time when you receive Jesus Christ being person seven Lord, you're in the ring of fight. You're against the word. Ano yung against the word? Yung takbo ng sanlibutan, ayaw mo. Ayaw natin kasi ayaw ng Diyos yung takbo ng word. Man. Ano yung ayaw ng word? Na mayroon sa word? Ano yung ayaw? The cigarettes I used to smoke, I smoke them no more. Oh, yan. Man. Hindi ka rin dito. Right. Meron yun. The pants I used to wear, I wear them no more. Pero mayroon sa mo. Ayaw ng Panginoon yun. The word demands, so the word love this kind of orders. Hindi ba gano'n? Hindi ba gano'n? Oh. The bad words I used to speak, I speak them no more. Ladies! Oh, walang aawis mga ladies siya. Kasi nga, subukan natin mga ladies. The words I used to speak, I speak them no more. Go, ladies! The word I used to speak, I speak them no more. Amen. The bad words I used to speak, I speak them no more. Go! The words I used to speak, I speak them no more. Sanayin natin yun kasi yun ay biblical eh. Man. If we speak the truth, that Jesus Christ is the only Redeemer or going to heaven, Man. sa mga ladies. Kasi yung bisita, kapag ganito, pantang niya. Ay, gusto mong makita lahat. Iyo, mabubay ka lahat, huwag kang pantalong.
Okay, sanay naman ako ng ganyan. Nakikita ko na. Kasi minsan mga... Kaya nga, babantayin nyo itong mga ladies, may mga cellphone. Iwan ko lang. Ang alam ko dyan, may suspect ako sa cellphone. Pwede ko makakita ng hubad dyan. Tama ba, ladies? Oo. Si Alex, tama ba yung Alex? Oo. Yung mo, ganyan sila. Labas yung macho sa pati ko, makikita ko na. Yun yung hubad, walang tao. Yun yung tao. Alam mo, may suspect ako dyan. Meron pa yung parang nag-i-listing na dalawa. Meron ba yung listing gano'n? Nag-i-listingan sa ka? Meron wala? Oh. Yan, ano yan? Ha? Alam ko meron niya. Hindi ako naniwala. Meron niya. Yung ating mag-meeting na kan, si Duterte. Katawan niya ganito, pwede palitan yung ulo niya, palit mo sa balik ibang ulo, pwede yun ah. Amen. Oh. Kasi doon mo magpakamera ako, abang ignorante ako, ignorante siguro. Kaya nung pupunta ako magpakamera, nakapan lang ako ng akong t-shirt na ordinary pang bahay. May butas-butas. Ngayon nagpakamera ako sa umuli niya ang picture ko. O anong gusto ko sa nakanitay, nakabarong ano? Hindi ako nakabarong, saan ako nakabarong? Hindi akong bahara. Kinamera ako, nakaliktay lang. Ay, akong bahala. Di may ignorant, siyempre, ay, pwede mo pala yun eh. Kaya nga yung mga galing sa kanya, alam mo pwede yun eh. Kaya, bantayan itong mga ladies. Oh. Tama yun, Joy? Oh. Hindi ko kung mga ladies, hindi niya alam yan. Kaya, I challenge you. Real life involve a Calvary. In order for you that Calvary will be involved to your life, there is a revival in your heart because God give a revival. Because tayo po ay naharap sa maraming tama sa katawang panlupa at spiritual. Ang sabi po ng Biblia, yung mayroon tayong pagmamahal ay walang hanggan. Hindi mawawala sa atin yon bilang mga anak ng Diyos. Kung lamang mayroon tayong tiwala, yung nagbigay ng pagmamahal sa atin. Ha? Kaya, love is an attribute of the Almighty. Sa 1 John 4:16. Attribute of the Almighty. The real. Huwag mo nang palitan ng worldly love, yung love na mayroon sa atin. It is better for us to use the heavenly love, the real love, na walang hanggan. Ano ba ang gusto mong pagmamahal? Ha? Lokohan? Ang magandang pagmamahal is always heavenly. Ano ang verses? Amen. God Almighty, salamat kayo no, sa iyong mga salita. Salamat mo Diyos sa paalaala mo sa amin, itinanim mo Diyos. Sa buhay namin bilang mananampalataya, we should have the love that involve a Calvary. Oh, thank God Almighty na ito po yung mga greatest fertilizer for us to still remain in serving them in order for us to have more faith in serving them. Sukatin mo kami, O Diyos, kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Salamat, O Diyos, sa iyong panunungat na ginawa mo sa amin. Sa bawat isa. Dahil sa magitan ng pagsukat mo ay dumaan kami sa subok. Subukan po ng pananampalataya kung paano kami, O Diyos, mag-stay in the Lord of faith to praise and to glorify Thee. Ikaw na Diyos ay napakataas. At ikaw mo ay dapat galangin ng buong mundo. Dahil ikaw na Diyos, makapangyarihan at mapagmahal na Diyos na itinanim mo sa amin ang tamang pananampalataya. Oh, great God Almighty, we thank you. I pray, O God, to challenge the people to come to the altar, the men upstairs, mga women dito po sa downstairs. At tayo po'y magbuklod sa panalangin to praise and to pray unto the Lord. To answer our prayers sa Holy Peace, grace, and mercy. When it comes forward, mga kapatid, tayo po ay pumunta sa altar, mga members.
you have something to pray, why not come to the altar? Mga bisitas po namin, do you want na i-include kayo sa panalangin? Why not raise that hand and I will include you to our prayers. Pastor, isalin mo ako sa panalangin. Mayroon ba sa mga bisita? Yes sir, thank you. Sino pa sa mga bisitas po namin? Pastor, i-include mo sa akin. I-include mo ako ng panalangin. Gusto ko pong magkaroon ng panalangin sa aking magulang na hindi pa nakakilala kay Kristo. Why not raise that hand? Gusto ba ganun kapatid? Sa mga bisitas po namin, I challenge you, why not raise that hand? Mga bisita, o sa mga bisita, hindi assured ng paligtasan, Pastor, hindi pa ako sigurado sa langit kung kapag dumating ng kamatayan. I am not sure. Bisita, ayun ba sa bisita namin? Wala. Kayo po ba sigurado sa langit ng Joseph? Bisitas po namin. I challenge you, why not raise that hand? Kayo po mga mananampalataya sa Diyos, Pastor, please include mo ako ng panalangin. Ang sabi ko kayo ng Diyos. Pagkita sa panalangin. Na-include you. Ang offer. Yan ba? Panginoon, hindi makapalingalingan. At maunawari mag-ibig sa lahat ng kanya. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na amin pong napakinggan, na nagbibigay sa amin ng encouragement, na tumatag kami sa pananampalataya, na magpatuloy maglingkod. Kahit maraming problema sa aming kinaharap. Salamat po, Panginoon. Ang paalaala mo sa amin na kami po dapat magtiwala sa inyo. Dahil ang problema na kinaharap ng bawat isa ay maliit lang sa inyo, Ama. Dalahin ko po na lutasin mo ang bawat problema ng bawat isa sa magitan ng pagtulong mo ang bawat mananampalataya. Dalahin ko ang mga mananampalataya na faithful attending the church to bless them, to bless their family. Ganun din po, Diyos, pagbungay mo sila spiritual. Mayroon kaming bisita, O Diyos, nagtaas ang kamay. Hindi ko alam ang kanyang dalangin. I pray, Father, to answer his prayer according to thy grace. Ganun din po ang kanyang pamilya, O Diyos, na maligtas. Kung sila po iligtas, maribay po sila. Ganun din po sa mga bisita na ngayon lang nakadalaw, na tumanggap kay Kristo. I pray, Father, na pagbungay mo ang kanyang tinanggap na salita upang sa Panginoon ay magbuga rin sila spiritual. Sa mga kapatiran ng hihinang the faith, encourage them, Father, bigyan mo sila ng matibay na pananampalataya. Maraming mga Kristiyano masagutan mo, Diyos. Pero ang pagtitiwala, kakulangan sa bawat mananampalataya na layong magtiwala dapat sa inyo. Na lahat ay kaya mong lutasin. Dalahin ko, i-bless mo rin po ang gawain ng Gethsemane Christian Baptist Mission dito po sa Salvasyon, Malaysia. At ganun din po ang tagapangaral doon, Diyos, to bless him and his family. Ganun din po ang bawat isa sa lahat ng sumusuporta sa iyong gawain. Bless them, Father. Nangako ka sa amin naman, ha? I-bless mo ang bawat iyong ginagawa at laging protektahan sa inyo nila. I pray, O God, itong blessing na parating na, O Panginoong blessing, ay pagkaloob mo na, O Diyos, upang magamit in furtherance of the gospel. At ganun din po, Panginoong, iyong ginagamit na hindi sa lahat makilala ka, na mayroong Jesus Christ na tagapagligtas, na hindi lang po sa hanay po ng presidente, sa lahat ng elected official of the land, kundi sa lahat ng umahawak itong mga central bank, pawak at lahat po ng tao mayroon sa lupa. O Diyos, I pray na gumawa ka ng paraan, Panginoon, sa magitan ng biyaya na kaawaan mo sila, sa magitan paggamit ng lahat ng saved by grace to bring the message of repentance to them and accept Christ the only way going to heaven. I pray hindi namin kaya lahat ng mga bagay na ito kung hindi sa magitan ng pagtulong bawat isa. Thank you, O God, for the provisions. And Jesus Christ, I pray. Amen. God bless.